Siya ang lalaking taga-California na inakusahan sa pagpatay ng 4 na babaeng estudyante sa kolehiyo gamit ang mabilis niyang BMW sa PCH sa tabing dagat. Ayon sa mga piskal, hindi ito aksidente. Higit pa ito doon. Kinasuhan si Frazier Baum ng 4 na bilang ng pagpatay dahil sa diumano'y nangyari sa mga estudyante ng Pepperdine sa isang gabi noong Oktubre 2023. Ang kasong murder ay nangangailangan ng patunay ng isang napaka-partikular na kalagayang pangkaisipan. Ipinaglaban nila ito. Hindi namin nagawa ang kontra-argumento dahil hindi sila nagbigay ng datos at impormasyon. Maaring makulong ng ilang taon si Baum kung mapatunayang may sala, pero kilalang abogado ng depensa ang kakampi niya. Ngayong linggo, naglabas ng nakakagulat na pahayag sa korte ang kanyang abogado para mabago ang takbo ng kaso. Tutok kami sa kasong ito, inihahatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Si Frazier Baum, ang akusado sa ating kwento, ay may parehong dami ng kasong pagpatay tulad ni Bryan Kohberger sa Idaho. Iyan ang binanggit ng abogado ni Frazier Baum na si Alan Jackson sa naunang pagdinig sa korte dahil ipinaglalaban niyang hindi dapat gawing kasong pagpatay ito. Diyos ko, itong kasong ito, nasabi ko na ito dati, ulitin ko, ay talagang trahedya. At hindi yun may pagdiinan ng labis. Ngunit hindi maipapalit ang trahedya sa probable cause para sa murder charges. Naroon si Alan Jackson na humihiling na ibasura ang kasong pagpatay sa korte sa Malibu mayong linggo. Tatalakayin natin mamaya ang kanyang sinabi at ang desisyon ng hukom. Matatandaan mo kung pamilyar si Alan Jackson. Yan ang abogadong kumatawan kay Karen Reid. Isa siya sa pinakamalalaking pangalan sa depensa sa kriminal. At bago natin talakayin ang sinabi niya sa korte ngayong linggo, gusto kong balikan ang Oktubre ng 2023. Noon nangyari ang trahedyang ito. At diyan natin kailangan magsimula kapag pinag-uusapan ang kasong ito. Noon, 20 taong gulang, si Frazier Baum at siya ang nagmamaneho ng isang BMW na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang bilang regalo sa kanyang ika-16 na kaarawan. At si Frazier ay diumano'y nagmamaneho ng 104 milya bawat oras sa isang lugar na may limitasyon na 45 milya bawat oras. Si Frazier ay iniulat na nag-overspeed sa Pacific Coast Highway. Kung nakapunta ka na sa West Coast, talagang maganda ang tanawin doon. Delikado ang bahaging iyon ng kalsada dahil katabi ito ng karagatang Pasipiko. At karamihan sa mga larawang nahanap namin ng PCH, kuha ang mga ito pagkatapos ng mga sunog noong Enero 2020. Pero habang tinitingnan mo ang mga ito, makikita mo kung anong klaseng kalsada naganap ang lahat ng ito. At ito ay noong Oktubre 17, 2023, si Frazier Baum ay umano'y tumatakbo ng higit sa doble ng pinapayagang bilis. At itong 4 na babae ay bumababa mula sa isang sasakyan sa gilid ng PCH. 20 taong gulang na si Neom Ralston. 21 taong gulang na si Peyton Stewart. 21 anyos na si Asia Weir. 21 anyos na si Deslyn Williams. Ang 4 na babae ay magkakapatid sa sorority sa Pepperdine at mga senior. Ilang buwan na lang sana bago sila magtapos ng kolehiyo at magpatuloy sa kanilang mga buhay, talaga namang nagsisimula pa lang sila sa kanilang mga buhay. Pero ayon sa pulisya, bilangga sila ni Baum gamit ang kanyang sasakyan at lahat ng 4 na babae ay namatay. Ang bahagi ng highway na binangga sila ni Baum ay tinatawag na Dead Man's Curve ayon sa KABC. Yun ay isang bahagi ng PCH kung saan karamihan ng mga aksidente sa sasakyan ay nangyayari. Naaresto si Baum makalipas ang 1 linggo. Hoy mga pare, mabilis lang. Mahirap na nga ang magpatakbo ng negosyo. Madalas, kailangan mong gawin ang mga bagay ng mano-mano o umasa sa maraming apps na hindi naman nagkakaintindihan. Diyan papasok ang aming partner at sponsor, Odoo. Ang Odoo ay all-in-one business management platform na may integrated apps na konektado ang lahat ng operasyon mula sales, accounting, manufacturing, hanggang shipping. Kayang otomatikong gumawa ng Odoo ng mga profesional, magandang sales orders, invoices, at vendor bills. Kaya nitong otomatikong magtalaga ng sales teams at magpadala ng email updates sa bawat sales stage. Pwede ka pang gumamit ng AI para kumuha ng mga ulat na tutulong sa pagdedesisyon. Para sa pagmamanupaktura, ang mga app nila ay nagsisync ng inventaryo sa real-time na mga updates sa produksyon at pagbili para hindi maubusan ng stock. Sa accounting, otomatiko na rin. Kayang gumawa ng Odoo ng invoice, subaybayan ng gastos, at ibuod ang datos gamit ang AI para makatipid ka ng gaandaang oras. Pinakamaganda,
Pwede kang pumili ng app at gumawa ng sarili mong workflow. Kaya lahat ay akma sa pangangailangan ng negosyo mo. Iangat ang negosyo mo gamit ang libreng konsultasyon sa Odoo Expert sa odoo.com/OTC. Ngayon, si Fraser Baum ay hindi lang sinampahan ng 4 na kaso ng vehicular manslaughter. May 4 siyang kaso ng pagpatay. Sabi ng mga piskal, pinabilis ni Fraser mula 93 milya kada oras hanggang 104 milya kada oras sa loob lang ng 2.5 segundo bago niya mabangga ang mga babae. Ayon ito sa datos mula sa tinatawag na black box ng BMW. At iginiit ng mga piskal na ang pagbilis ng takbo ay patunay na nagmamaneho siya sa parang hindi dapat ituring na aksidente ang banggaan. Dapat itong ituring na isang pagpatay. Sa korte ngayong linggo, igiginit ng depensa ni Baum na may mahalagang ebidensya na hindi na ipresinta sa paunang pagdinig kung saan nagpasya ang hukom na may sapat na probable cause para ituloy ang kasong pagpatay. At ngayon, si Alan Jackson ay iginiit na dapat ibasura ang 4 na bilang ng murder. Hindi niya ipinaglalaban na ibasura ang kasong vehicular manslaughter with gross negligence na kinakaharap ng kanyang kliyente. Murder lang. Ito ang sinabi niya. Humihiling ang musyon na ibasura ng korte ang bilang 1 hanggang 4 lang. Ang mga sakdal na murder. Dahil preliminary hearing lang para doon at sa mga yun lang, ayon sa mosyong ito, ay lubos na nakompromiso. Itinago ng prosekusyon ang mismong ebidensya na sana'y magpapaintulot sa depensa na maipakita ito sa paunang pagbinig. Na ang mabilis na pagpapatakbo sa particular na bahagi ng PC.HE, kahit na ito ay maaring delikado, maaari pa nga maging walang ingat, ay hindi sa kasaysayan man o sa obitibong pagsusuri, 1 kilos na ang likas at malamang na bunga ay may mataas na posibilidad ng kamatayan. Hindi ito tungkol sa pinsala ng banggaan o kung likas na mapang-anib ang mabilis na pagpapatakbo. Alang na ng lahat dito yon. Totoo, lahat tayo isa ngayon. Pero ang implied malice murder ay nangangailangan ng higit pa sa trahedya at higit pa sa panganib. Uulitin ko ang bahalagang pamantayang iyon. Kailangan nito ng patunay na ang likas at malamang na kahihinatnan ng gawaing iyon lamang. Gaya ng sinabi ng isang hukuman ay halos tiyak na magdudulot ng kamatayan. Iyan ang hangganan sa pagitan ng gross vehicular manslaughter at murder. At iyan ang ebidensyang hindi naibigay ng prosekusyon sa depensa. Iyan ang ebidensyang direktang tumutukoy sa hangganang iyon. Ang legal na proseso ngayon ay isang common law motion para ibasura ang kaso ayon sa korte sa Stanton motion. Mahalaga ito. May kaugnayan ito sa mga isyong konstitusyonal. Malawak ang motion bilang parehong common law statutory motion to dismiss. At kung saan ito ay naangkop, isang renewed 995 motion. Kinilala ng batas ng California ang lunas na ito dahil kapag tinatanggihan ng mahalagang ebidensya, napipigilan ng depensa na gamitin ang mahalagang karapatan ni G. Baum. Ito ang lunas. Ito ang hukuman. Ang paunang pagdinig, alam ng hukuman, hindi lang ito formalidad. Layunin nito alisin ang walang basehang mabibigat na paratang bago pilitin ang nasasakdal na humarap sa paglilitis. May karapatan ng depensa na harapin at i-cross-examine ang mga saksi para magawa yon na makabuluhan at makapaghain ng ebidensya para sa sarili nitong depensa. Para kwestiyonin ang ebidensya ng prosekusyon at pabulaanan ang mga elemento ng mga sakdal. At kung hindi nilalabas ang ebidensyang pabor sa depensa paunang pagdinig, ang pinsala ay hindi na ayos sa pagsasabing, ayos lang, nasa kanila na ngayon. Pwede na nilang gamitin bago ang paglilitis. Ang pinsala ay nasa pagtukoy ni Hukom Edberg kung may probable cause, 3 palapag sa ibaba. Ginawa niya ang pangtukoy kung may probable cause batay sa hindi kumpletong record. At ang mga karapatan ni G. Baum sa batas at konstitusyon para sa paunang pagdinig ay ipinagkait sa kanya noong pinakamahalaga ito. Habang sinusuri ninyo ang mga katotohanang na ipresenta na sa korte tungkol sa kasong ito, kung bakit ganun kabilis ang takbo ni Fraser Baum ay napakahalaga sa kung saan maaaring humantong ang paglilitis na ito. Sabi ng mga taga-usig, napansin ng isang lalaki na nagngangalang Victor Colandra na masyadong mabilis magmaneho si Fraser Baum bago ang aksidente. Ayon sa ulat, sinabi raw ni Colandra kay Baum na magbagal sa harap ng pulang ilaw bago biglang pinaharurot ni Fraser at nagkaroon ng aksidente makalipas ang ilang sandali. Ayon sa pahayagang Pepperdine Graphic, sinabi ni Victor Colandra na nang sila ni Baum ay huminto sa pulang ilaw, lumingon siya at nakita si Fraser Baum sa kotse.
Sabi niya, si Fraser ay may cellphone sa pagitan ng hita sa ilalim ng manibela, maaring nagte-text. At pagkatapos, Yumano'y sinabi niya kay Fraser, "Uy, mag-iingat ka, baka mapahamak ka." Sabi niya, nag-green na ang ilaw kaya humarurot agad si Fraser Baum. Pagkalipas ng ilang segundo, nabangga niya ang 4 na babae na namatay. Kinokontra ni Alan Jackson ang kwento ng mga prosecutor. Ayon sa kanya, nagsinungaling si Calandra tungkol sa nakita niya at may cellphone data na nagpapatunay nito. Sa unang pagdinig, halos kay Ginoong Colandra lang umasa ang prosekusyon. Upang mailarawan si Ginoong Bom bilang irresponsable at wala sa focus bago pa mangyari ang banggaan. Tumistigo si Ginoong Colandra na nagte-text si Ginoong Bol gamit ang teleponong nasa pagitan ng kanyang mga hita sa ilalim ng manibela at gumagalaw ang kanyang mga hinlalaki sa keyboard. Ang datos mula sa telepono na kalaunan ay inilabas at sinuri ng isang forensic expert ay lubusang sumalungat sa testimonya na iyon. Ang teleponong iyon ay nakalak mula alas 8:15 at 59 na segundo ng gabi hanggang alas 8:30 at 6 na segundo ng gabi. Walang naging interaksyon ang gumagamit sa device na yon sa loob ng 15 minuto bago ang aksidente. Napatunayan ng eksperto na hindi totoo ang testimonya ni G. Colandra. Nang sinabi niyang nakita niya si G-Bomb na gamit ang parehong hindalaki, ang gamit at mabilis mag-text na parang mabilis na tumitipa sa keyboard, yun pala ay isang kasinungalingan. Hindi mo maaaring nakita yon dahil walang nagte-text, walang naging interaksyon. Mapapaisip ka kung bakit inakala ni Ginong Colandra na okay lang magsinungaling sa panunumpa o sa mga autoridad. Itatabi muna natin yan at ibang araw na lang pag-uusapan. Ngayong linggo, matapos ang mga paratang ni Alan Jackson, ganito tumugon ang prosekusyon. Kaya malinaw sa korte na, ayon sa proseso, ang telepono ay nasa padiingat ng ilang tao. Eng. Sinusubukan ng opisina ng sheriff na buksan ang telepono dahil wala kaming password. Kaya may hawak kaming pisikal na telepono, pero ang talagang usapan dito ay naka-encrypt na datos sa loob nito. Nagawang makuha ng mga tao ang bahagyang download mula sa teleponong iyon, hindi ang buong download dahil wala kaming password. Ipinaalam namin sa depensa na hindi ito kumpletong download. Ibinigay namin sa depensa ang nakuha namin impormasyon mula rito bago ang preliminary hearing. Nasa kanila ang datos na yon. Ipinakita nito na walang mga text, walang mga tawag, at walang interaksyon sa mga app sa panahon bago mismo mangyari ang banggaan. Kaya alam yon ng depensa. At ginamit yon bilang bahagi ng kanilang pagtatangkang questionin ang kredibilidad ni Victor Colandra. Dahil si Victor Colandra, bagul ito at sa paunang pagdinig, sinabi na ang akusado ay nagde-text. Iyon ang kanyang testimonya na. Lumabas at ako'y nagusisa. Paano mo nalaman? Hindi alam na siya. Kinukuwestiyon kung kaya ba talaga niya mula sa posisyon niya na masabi na ang akusado ay talagang nagte-text sa kanyang telepono. At siya ay kinross-examine ng depensa tungkol doon. Paggamit ng datos mula sa telepono na ayon sa depensa, hindi naman daw dapat ginawa. Ay nanghilingin ng depensa ang isang kasunduan. Sa katotohanan, walang mga text o tawag na pumasok o lumabas noong oras na iyon. Based sa ebidensya namin, handa ang prosekusyon gawin ito dahil sa kalagayan ng ebidensya. Ganyan pa rin ang ebidensya. Ang sinasabi nila ay nagawa nilang makuha ang telepono at ang unlock code na nangyari pagkatapos ng preliminary hearing at nagkaroon kami ng pagdinig dito sa korte tungkol dito at doon iniyutos ng korte na gawin iyon. Na sa kung anong paraan, ang karagdagang impormasyong iyon ay ipinapalabas na sinungaling si Victor Colandra at pinahihina ang buong kaso ng prosekusyon. Sinabi rin ni Baum sa mga investigador pagkatapos ng aksidente
na aksidente lang ang pagkakabangga sa 4 na babae. Sabi niya, kinailangan niyang umiwas dahil iniiwasan niyang mabangga ang isang sasakyan sa tabi niya na tumama na sa side mirror sa panig ng driver ng kanyang sasakyan. Ayon sa mga piskal, natagpuan nila ang isa pang sasakyan. Wika nila, maayos naman ang sasakyan. Ayon sa mga piskal, alam ni Fraser Baum na ang sobrang bilis sa pagpatatakbo ay maaring magdulot ng trahedya at kamatayan. Sinabi nilang kinausap ni Baum ang mga pulis pagkatapos ng aksidente. At ikinuwento niya sa kanila ang isang karanasan kung saan namatay ang mga kaibigan niya sa isang aksidente sa sasakyan. Sabi ng mga piskal, siya mismo ang nagbanggit nito dahil tinanong siya kung pamilyar siya sa kasabihang speed kills. Ito ang sinabi ni Jackson tungkol doon. Dinamit nila ang aksidente ng kaibigan niya para ipakitang namatay ang mga ito sa car accident dahil sa mabilis na pagmamaneho. Alam ni Ginoong Baum na ang mabilis na takbo ay nagdudulot ng kamatayan. Pero nang ginawa ng prosekusyon ang argumentong yon, meron din silang ulat ng pulisya na nagsasaad na ang pangunahing sani ng trahedyang pagkamatay ng kanyang kaibigan ay dahil sa pagmamaneho ng lasing. Hindi ito dahil sa sobrang bilis ng pagpapatakbo. Pangunahing dahilan ay ang kaibigan niya ay nagmaneho na may antas ng alkohol sa dugo na 0.12. Hawak nila ang ulat ngunit hindi ito ibinigay sa depensa, bago o sa paunang pagdinig. Ngayong linggo, iginiit ni Jackson na matagal ng problema ang sobrang bilis sa bahaging iyon ng Pacific Coast Highway at dapat sana ay nagbigay ang prosekusyon ng mahalagang datos para sa paunang pagdinig. Narito ang ilang katotohanan kaugnay sa nagpapawalang salang impormasyon na inilatag namin sa napakaraming exhibit sa harap ng hukuman. Pagkatapos ng paunang pagdinig at matapos ang lahat ay maayos, nakuha ng depensa ang hindi na ipresinta ng prosekusyon. Datos ng banggaan, mga ulat ng Caltrans, mga ulat ng sheriff, mamaulat mula sa Lost Hills Station, mamaulat mula sa CHP Malibu Task Force, mga materyales ng lungsod ng Malibu. Kapitan C2, gaya ng alam na ngayon ng hukuman, siya ang kapitan ng Lost Hills Station. Ang kanyang testimonya sa deposition at mga materyales ng presentasyon niya sa lungsod, mga materyales ng Senate Bill 1270, 1297, ang Stantec Safety Study, isang pagsusuri ng eksperto. Iyan ay ilan lamang sa mga bagay na nakuha namin. Lahat ay nakuha namin at lahat ay nasa kustodiya at kontrol ng prosekusyon bago ang paunang pagdinig. Ang larawang ipinapakita ng datos ay ibang-iba sa larawang iniharap sa paunang pagbinig. Ipinapakita ng aming bagong ebidensya na matagal na may problema ng labis na bilis ng pagpapatakbo sa PCH. Ipinapakita nitong sunod-sunod at paulit-ulit ang mga banggaan. Ipinapakita nito ang pagkilala ng pamahalaan sa mga isyung may kinalaman sa labis na bilis ng pagpapatakbo at sa mga paulit-ulit na banggaan. Pati na rin ang pagkilala ng pamahalaan sa isang seryosong problema sa kaligtasan ng trapiko sa Malibu at sa partikular na bahaging iyon ng kalsada. Pero ang pinaka-importante, ipinapakita rin ng datos na bihira ang mga nakamamatay na banggaan. Hindi lang basta bihira, hukom. Sobrang bihira kumpara sa dami ng mga kaso ng overspeeding. Ang dami ng mga tiket, ang dami ng mga banggaan. Sa mismong punto at sumilyang bahaging yon, at dito ko sisimulan suportahan ang aking argumento gamit ang PowerPoint para may maipakitang biswal sa korte. Sa mismong lugar na yon, sa 8 milyang pagitan ng Carbon Canyon Road at Lost Flores Canyon. Sa loob ng 10 taon bago ang kasong ito, Sweeters, na gaya ng alam ng korte, ay tinatawag na Statewide Integrated Traffic Record System, Sweeters, nakapangtala na 129 na naiulat na banggaan. Ang aktual na talaan ng mga kaso ang nagpapatunay nito, at ang sariling ulat ng gobyerno ang nagpapatunay din nito, at ito ay mula mismo sa database ng gobyerno, hindi sa database na kami ang gumawa. Sila ang gumawa at may hawak ng database. Pagkatapos, naglabas ang Caltrans ng humigit kumulang 50 karagdagang ulat ng banggaan na hindi kasama sa datos ng Sweeters. Kaya meron tayong 129 mula sa Sweeters at karagdagang 50 mula sa Caltrans. Nakuha yon ng depensa sa subpina matapos ang preliminary hearing. Pero dito'y sinama sa discovery. Pinagsama, humigit kumulang 179 na banggaan, iyon sa parehong bahagi ng kalsada sa loob ng 10 taon. Ang tanging nakamamatay na banggaan sa pinagsamang datos na yon ay ang kasong ito. Ang tanging nakamamatay na banggaan ay ang kasong ito. Direktang may kinalaman yan sa objetibong elemento, hukom. Ang buong teorya ng prosekusyon sa paunang pagdinig
ay nakasalalay sa pagtrato sa labis na bilis sa bahaging ito ng kalsada bilang kilos na ang likas. At malamang na bunga ay may mataas na posibilidad ng kamatayan. Iyon ang kanilang teorya. Hindi nila matatakasan yon. Hindi rin sila makapagtatago rito. Sila mismo ang nagsabi niyan. Iyon ang teorya nila. At iyan ang ipinresenta nila kay Hukom Edberg. Ngunit eksaktong kabaliktaran ang ipinapakita ng hindi binunyag na kasaysayan ng gobyerno ng 10 taong datos ng gobyerno. Paulit-ulit ang pagbilis, paulit-ulit na Edward. At wala ni isang iba pang nakamamatay na banggaan sa loob ng 10 taon sa parteng iyon ng kalsada. Wala ni isa. Wala kaming datos na may ipakita kay Hukong Edberg sa paunang pagdinig. Igiginit ng taga-usig na hindi nila itinago ang ebidensya. Ang balangkas ng pinag-uusapan natin at ang mga pangunahing kinakailangan. Bukha ng depensa ay unang iginiit na may 2 paglabag at ngayon ay binanggit nila ang pangatlo tungkol sa mga tao na hindi nagbibigay ng ebidensya na pabor sa kanila. Mukhang ito ay tungkol sa mga citation, mga statistical na impormasyon, mga ulat ng sheriff na may kaugnayan sa mga banggaan sa PCH na walang kinalaman ang akusado sa alinman sa mga iyon. Iyan ang unang pumasok sa isip ko. Ang pangalawa ay ang teleponong pagmamayari ng akusado na nasa kustodiya ng pulisya. Pangatlo, mabilis ko lang tatalakayin dahil sa tingin ko, ito ay madaling marisolba. Ito ang ulat mula sa Ventura County Sheriff's Office na nagsasaad na ang DUI ang pangunahing dahilan ng banggaan at pagkamatay ni G. Ocean. At ipinapakita rin ito ang bilis. Ngayon, ang ikatlong iyon ay particular na tumutukoy sa subjetibong kaalaman ng akusado. Alam niya dahil tinanong siya. Narinig mo na ba? Familiar ka ba sa pariralang speed kills? Binanggit niya ang impormasyong ito. Ang pagkakaintindi niya sa panganib sa buhay ng tao na dulot ng sobrang bilis ang mahalaga para sa pananaw ng isang tao. May iba pang salik na sangkot at sinabi niyang hindi niya alam ang buong kwento. Nasa panayam yon na ibinigay niya sa mga pulis. Pero ang mahalaga sa kasong yon ay ang kanyang pagkaunawa na ang bilis ay naging salik sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. At totoo nga yun. Kaya hindi ko makita kung paano mababago ng ibang impormasyon ang kanyang kaalaman matapos ang pangyayari. Ang isa pang bagay na kailangan natin tingnan ay kung ano ang basehan ng korte sa pagkaunawa na ito ay, gaya ng sinasabi ng depensa, na ito ay pabor sa depensa. Kaya naman, marami riyan ay nakabatay sa paniniwalang Bill is long. Una, ito ang teorya ng prosekusyon. At pangalawa ay ang pamantayan na tinitingnan ng mga korte para sa mga ipinahiwatig na katotohanan. Wala sa alinman sa mga bagay na yon ang totoo. Hindi ito naging totoo nung mangyari ang insidente nung isinampa ito. Hindi ito totoo noon sa preliminary hearing at hindi rin totoo ngayon. At hindi rin ito totoo sa pag-irites. Ito ang sinabi ng hukom kung dapat manatili ang mga kasong murder. Sa aking palagay, ang di siniwalat na ebidensya ay hindi nadaalis sa posibilidad na may makaas na posibilidad ng kamatayan at maaari pang sumuporta sa pasyang ang mga kilos ng akusado ay mga kilos na ang likas at malamang na kahihinatnan ng mga iyon ay mapanganib sa buhay ng tao dahil mataas ang tsansang magresulta ito sa kamatayan. Hindi pinagdaig ng isang mahalagang karapatan sa paunang pagdinig dahil walang konstitusyonal na obligasyon ang prosekusyon na isiwalat ang pinag-uusapang ebidensya. Ito lamang ay sapat ng dahilan para tandihan sa motion nito. Hindi na kailangang talakayin pa ng korte ang tanong kung ang ebidensyang tinutukoy ay makakaapekto sa mga maestrado o kung ito ay makakaapekto sana sa desisyon ng maestrado tungkol sa probable cause, tulad ng karapatan ng akusado sa pagpapawalang bisa. Ngunit kahit ipagpalagay na dapat isiwalat sa akusado ang ebidensyang tinutukoy ayon sa Brady o ibang batas sa discovery. Ang pagdagdag ng ebidensyang hindi na ipahayag sa narinig na maestrado ay hindi makakaapekto sa pagtukoy ng probable cause sa kaso nito. Ang motion ay magalang na tinatanggihan.
Patuloy na kakasuhan si Fraser Baum ng pagpatay at 4 na vehicular manslaughter dahil sa matinding kapabayaan. Haharap siya sa paglilitis sa Setyembre 5. Iyan na para sa On the Case ng Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube, Spotify, at mapapanood din kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Magkikita tayo muli sa susunod.